Sa opinion natin mga partner, sang-ayon ka ba na sa ilalim sa random drug testing ang lahat ng senador at ang mga staff partner? Alam niyo, partner, napakagandang hakbang po yan. Ako, para sa akin, na once and for all, dapat lahat ng mga senador, lahat ng mga staff ng Senado, ay kailangan po talaga magkaroon ng drug test. Hindi lang siguro yung normal lang na drug test, partner, yung parang ihi lang, marijuana lang, or shabu lang. Sana yung pinapanawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos na hair follicle drug test, hindi lang siguro sa Senado, kundi kasama na sa Kongreso, kasama na sa Malacanang, lahat ng appointed and elected opisyal ng ating bansa ay sumailalim po sa hair follicle drug test. Kasi ito na yung pagkakataon natin para malaman natin kung malinis ba ang mga opisyal ng gobyerno, kung nasa katinuan ba sila, kung nasa tamang pag-iisip po sila. Kasi isipin niyo po, mantakin mo, ang kanilang pinapatakbo ay isang bansa. Kung yung mga nagpapatakbo ay may problema sa kanilang kalusugan dahil lulungpo sila or addict po sila sa pinagbabawal na gamot, mas maganda pa siguro na dapat umpisahan na po ito. Dapat nga mangunguna dito, partner, hindi Senado. Dapat ang mangunguna dito ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kasi naniniwala pa rin po ako sa sinasabing lead by example. Paano ka paniwalaan? Paano ka susundin? Ikaw mismo takot ka mabunutan or magupitan ng hibla ng buhok. Kasi ito sa akin itong gagawin ng Senado, ito po ay sampal dito sa Malacanang na matagal na po tayong nananawagan na magpa-hair follicle drug test itong presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil ayon nga po kay former President Duterte, si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. Wala pa rin kasagutan yan. Wala pa rin sagot ang Malacanang. Paano nila yan masagot? Kailangan mag-undergo ng hair follicle drug test. Kaya ako, maganda itong hakbang ng Senado para naman itong Malacanang, ay nako, mahiya naman ho kayo dito sa Senado. Sila po ay magkakaroon na po sila ng random drug test. Dapat dito, partner, hair follicle drug test, partner. Partner, ililinaw lang natin ito po ay mismong dating presidente yung nag-akusa. Hindi po itong mga kami-kami lang dito sa Birada Aguila. Kami naman po, very willing naman kami na alamin ang katotohanan. Kaya nga test lang ang hindi po kami nakikiakusa. Test lang po ang gusto namin, katulad po nitong nangyayari sa Senado. Partner BMR. Yun, oo. At ako'y para sa akin napakagandang presidency ito pag nagkataon, mga kapartners, ano? Pero bago ko ituloy-tuloy ang aking partner, ang aking mga pag-ano rito, pagbibigay ng opinion, kukunin ko lang po na ito ng konting sasagutin ko lang ang tanong ni PhilShield, kasi nga tayo rito mga partners ay alam po natin ang ating po mga DDS supporters ay mga organic tayo, ano ho? At dahil dyan, marami po ang mga kababayan natin, mga kasamahan po natin, mga supporters na talagang very sensitive sila. Kaya wala na rin po tayong palalagpasin, no? Kasi it's either ito ay curious lang siya or hindi naman niya di ba? Pero mas maliwanag na rin, tinatanong tayo, oy, sabi niya, Birada Aguila, bakit pulahan na kayo ngayon? Kasi may question mark. Nakuha na ba kayo ni Marcos? Yun ang tapos may question mark pa rin. Ito, niliwanagin lang po namin. Kami po ay nakasuot lang po ng pula kasi nga po isang buwan na mahigit na hindi po kami nagbibihis. Kaya pagka questionin ninyo yan, hindi nyo kami pagsuotin na ba pagka lumapit-lapit kayo sa amin, baka maamoy nyo na kami niyan. Kaya partner, nabili na ba nila BBM yung kulay ng pula? Sobra naman. Hindi naman siguro nila nabili yan. Hindi po yan exclusive. At saka, kung sakasakali man, itong pula, tayo naman ang birador ng mga pulahan. Siguro mas angkop tayo sa ganon. Birador, ibig sabihin, birador, taga-bira tayo ng mga maling ginagawa ng mga nakakulay pula. Iyon. Hey, partner, ang Birada Aguila kasi ang kulay talaga natin, pula at itim. Yan po ang kulay namin, pula at itim, Birada Aguila.
At saka tayo naman mga DDS, nag-umpisa naman talaga tayo sa pula. Ninakaw lang ni Bongbong yung pula eh, kaya kailangan natin continuity eh. Marami akong pula na I am Duterte. Duterte shirts. Puro pula kami, nag-start si Tatay Digong. Wala, hindi naman patinted ng loyalista at Marcos yung pula. Kahit sino pwedeng gumamit dahil nasa bandila ng Pilipinas po yan. Correct. Ang simbolo po ng pula ay simbolo po ng katapangan. Partner DMR. Ay, tuloy ko lang, partner. Ayan, Delia Pineda, salamat Miss Doc sa pagbati. Good afternoon sa lahat. Nagpakulay kasi siya. Okay, tuloy natin mga kapartner ha. Ito ay napakagandang president. So, pag nagkataon po ito ay masasabi natin, kasi di ba naalala nyo noon, pinangunahan na ito ni Congressman Pulong Duterte na nagpa-hair follicle drug test. So, kumbaga parang ang dating, parang self-serving pa rin dahil nga si Tatay Digong, sinabi na nga yun na nagsabi siya noon na itong si Bibi may bangag, di ba? So, parang ang lumalabas, parang binabaliwala lang din nila kasi nga parang dinaan lang din nila nito sa pagsasabi, kinounter nila na si PRRD daw ay gumagamit daw di umano or mayroon daw siyang ginamit no na droga na about nga po rito sa fentanyl na ito naman ay tawag nito, nireresita naman ito, hindi naman to illegal per se. So, Prescribed pag by ang doctor. dating, Ayan. may doktor, prescribed by doktor, po pwedeng gano'n, ano? So, ang dating, para bang kung ang nagsasalita lang nito yung mga Duterte, parang nagiging immune na sa kanila or binabaliwala na lang nila. In this time, siguro parang blessing on disguise na rin itong nangyari dito sa kay Miss Nadia Montenegro, kung sakaling napapatunayan siya rito, at base yata sa ating update ay mukhang nagbitaw na ito or nagbitiw na ito sa kanyang posisyon, which is yun talaga dapat mayroon tayo kaagad sense of kahihiyan. Yung bang para bang halimbawa isa kang natasan na gampanan ng isang tungkulin, may tinatawag kang sense of responsibility. Ngayon, kung doon sa iyong dinadaanan ay nagkaroon ka ng parang hindi matanggap ng ibang tao, ng mga nakapaligid sa iyo, which is supposed to be mga amo mo dahil mga taxpayer yung mga yan, yung mga nagbabayad or nagpapasahod sa iyo. At makaramdam ka ng parang nakakahiya yung masangkot tayo sa ganito, magkaroon din tayo ng sense of kahihiyan at ito na nga siguro ang ginawa ni Miss Nadia Montenegro. But ito naman ay sinasabi under investigation pa siguro, ano ho? Pero the more na napakaganda na po nitong move na ito na pangunahan po ito ng Senado at sana diyan sa Senado walang mag-oppose kahit isa. Ang hinihiling ko lang bilang mga mambabatas at gusto niyo naman ng magiging maayos ang ating bansa at talagang yun naman ang inyong pinangarap na 'di ba kaya naman kayo tumakbo dahil gusto niyo makatulong ng kung ano man ang mga magagandang solusyon para sa ikabubuti ng pamumuhay ng ating mga kababayan, which is pangunahan niyo na or tuloy-tuloy niyo na 'yan at isama niyo na lahat ang mga staff niyo diyan nang sa ganun mula diyan sa level ninyo sa Congress bumaba sa Senado, bumaba ito sa Kongreso at lahat na rin ng mga staff ng Kongreso at perhaps balang araw umakyat na rin to hanggang sa ating Pangulo. Dahil napaka-importante nitong bagay na ito mga kababayan dahil paano tayo ngayon matatahimik kung ang bawat isa sa atin milyon-milyon po mga Pilipino na nagtatanong kung ikaw nga ba Pangulong Marcos Jr., bakit ayaw mo ba magpa-hair follicle drug test? Dahil napaka-bukal mo sa iba't ibang mga issue lalo na nga itong sa West Philippine Sea or gera ng ibang bansa na ito'y napakapanganib na hindi mo dapat basta ka na lang magbibitaw ng salita, dapat sinasalang-alang mo yung kapakanan ng kinabukasan ng ating bayan kasi kung masasangkot tayo diyan sa mga na yan dahil sa mga pagbibitaw mo ng salita na ganito ganon ka, wala tayong magagawa if ever magkaroon ng doon, madadamay tayo. Wala naman tayo per se pakialam doon. Dito parang ang tao, dahil nga kumo ayaw mo or iniiwasan mo. Hinamon ka na rin ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-hair follicle drug test. Tinawanan mo lang ito ng sagot. So lahat ng mga ito, matatahimik lang ang taong bayan at magkakaroon lang kami ng kapanatagan kung lahat kayo dyan ng mga opisyalis ng gobyerno ay mag-conduct ng hair follicle drug test at mas maganda pa sana kung gawin ito ng live mga kapartners. Partner, siyempre sangayon tayo dyan. No? Alam nyo, galing tayo sa public, alam naman natin yan. No?
kami po, bago mapunta, yung mga maliliit na empleyado ng pampubliko, bugbog kami sa drug test eh. Pag ikaw ay bagong salta, bagong hire ka lang, o bago ka pala ma-hire, kinakailangan dumaan ka muna sa drug testing. Kada ikaw ay mapopromote, mag-drug testing ka na naman, sa akin partner, sa husay ko na pampublikong kawani, halos taon-taon ako na po promote partner. Hindi naman sa pagyayabang. Kaya bugbog po kami dyan sa drug test. Ang sinasabi ko lang po, kung yung mga maliliit na kawani ng pamahalaan, ginagawa nyo po yan, required partner required. Nire-required nyo yung maliliit. Sana kayong mga matataas ang tungkulin, dapat mas lalo, di po ba? Correct. Dahil maliliit nga, required eh. Kayo nga, hindi nga nire-required. Paminsan-minsan lang eh. Partner, dalawa na itong pagtutuhugin natin na kaugnay na balita. Bago Sige, kayo partner. mag-react, kaugnay na rin yan. Just in, kapapasok-pasok lang po na balita, yung sinasabi ni partner, habang nagsasalita si BMR, na hindi niya alam kung ano na nangyari kay Nadia. Eto po, habang nagsasalita si BMR, pumasok po itong balita na to, Nadia Montenegro nagbitiw bilang Political Affairs Officer 6 ni Senator Robin Padilla matapos masangkot sa issue ng umano'y paggamit ng Mary Jane. At isabay na rin natin to partner si Senator sige. Mig Subiri at 35 niyang staff sumailalim sa drug test ngayong araw. Anong masasabi mo rito sa just in na balita, kapapasok-pasok at eto pa rin. Ngayong araw lang to, sabi pa ni Senator Mig Subiri, drug-free dapat ang Senado.